Sa isang masukal na kagubatan ng Quezon, matatagpuan ang sinaunang sementeryo na may guhit sa nakaraan. Sa tagal ng panahon na walang nakaalala sa kanila, ang mga nilisang libingan sa kagubatang ito ay may sinaunang pag-alaala sa mga yumao. Mababakas hindi lamang sa kalumaan nito, kundi kasama ang kanilang mensahe. Sa bawat inukit sa nitso, ang nakaraan ang magpapatotoo. Wala ka siya shoutout. So mga master, ito, lalakarin mo siya more than 20 minutes para makarating ka doon sa sinasabing tinago o tagong sementeryo. Kumbaga extension kasi siya mga master nung 1800s. Grabe, hindi pa buhay yung lolo ng lolo mo na naging lolo pa ng lolo ng lolo. Charing. Ito yung daan, nagpasama lang tayo sa anak ng isang taga dito. Mapapansin nyo yung paligid talaga, as in tago talaga siya mga master. Mula Bulacan, 8 oras ang biyahe hanggang dito sa Quezon Province. Oo, dito po sa Pitogo. O kung taga dito ka, shout out sa'yo. Mag-like ka na, mag-subscribe ka para ma-update ka din at maipakita yung pinagmamalaki o mga historical sites dito po sa inyong bayan mga master. Oh my gosh. Karaan po. Nagpapasalamat tayo na dahil meron tayong nakasama na taga dito at isa pala nating subscriber, ang kanyang ina. Makikita na sa daan pa lamang ay napakaganda ng mga tanawin at maririnig mo ang huni ng mga ibon. Parang napakasarap balikan ang probinsya. Mayroong kakaibang ginhawa na priceless talaga. Para sa akin, talagang napakasulit ng pagod mo. Kahit napakasukal ng lugar na ito. Sa di kalayuan, ito na ang bungad ng sementeryo. So finally, ito na. Oh my gosh. So nandito na tayo ngayon sa sementeryo ng Pitogo. Dito po sa Dulong Bayan. Oo. Ngayon, from Manila, 8 hours natin biniyahe at kinabukasan natin pinuntahan dahil sobrang layo po talaga. So mapapansin nyo po dyan mga master, yung mga lumang nicho ng mga nagkanda tibag-tibag na. At yung isang agaw pansin sa akin, itong babae na ito na nakaupo siya, oo, yung kanyang sculpture tapos parang nakapikit. At nakikita niyo talaga yung kanyang kalumaan, pati yung kulay, kasi sa dami na rin napuntahan natin mga lumang mga puntod, pero isa ito sa lumang puntod na puntahan ko. Tapos makikita nyo din dyan mga master, yung isang puntod na wala siyang totaling pangalan, oo, hindi masyadong nang mabasa yung kanyang pangalan, pero inilibing po siya dito nung 1932 sa edad na 54 years old o anyos. At makikita ninyo mga butas-butas na yung mga yan mga master, at mapapansin niyo na talagang sobrang luma na talaga ng mga nicho dito. Bakit ba tayo nandito? Ibabalik natin yung nakaraan mga master dahil meron ding isang ginagawa ang mga paraan ng paglilibing dito. Ikikwento ko sa inyo, panoorin nyo po yung buong video. Napakalayo na po sa tradisyon ngayon ng paglilibing na ginagawa natin. Oo mga master, so sana stay tuned lang kayo at huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Papalad po tayo na puntahan ito dahil isa na ito sa pinaka heritage, oo, dito po sa Pilipinas. Ito po ay inaayos na rin ngayon ng National Cultural Commission of the Philippines. Tara, ikutin natin ang sementeryong ito.
Sa sobrang kalumaan nga ng mga estilo ng mga nitso ay aakalain mong para kang nasa ibang lugar o parang wala ka sa Pilipinas. Kahit konting kilabot ay wala akong naramdaman, pero ang panghihinayang sa likod ng storya na aking nalaman sa mga nitsong ito. Meron pa ritong inilibing na isa pa na ibinukod lang. Oo, nag-iisa lang siya. Nung panahon na yun, di umano yun daw po ay nagpaka o sinugi yung kanyang sarili. Kasi hindi natin pwedeng bagati sa YouTube dahil mahirap ma-add suitability. Mababaliwala yung mga pinaghirapan, char. Hindi pala inililibing dito yung mga nagpaka, oo. Ibinubukod po sila. Inover po ito ni Sandra Aguinaldo sa Eyewitness. Sa hindi kalayuan mula sa statwa ng babae, may nakita silang puntod na tila magbibigay ng kasagutan sa kanilang hinahanap. So hinahanap kasi nila yung puntod ng mayor dati dito sa Pitogo. Kaya na i-post po ito sa Facebook. Nag-trending po ito online. Kaya nila pinuntahan. So, makikita nyo to yung isang mistulang parang may style ng patulis sa pinakaitaas, mga master. Kasi iniingatan natin dito yung mga ahas. Mahirap na, diba? Mas malaki siya sa common size. Oo, parang kasing laki nga nung sa lola ko. Lola ko kasi namali ng gawa yun eh. Pero patay na rin yung gumawa si Tito Ato. Putol-putol na sila, kalat-kalat na rin. At ito po inaayos ngayon ng NCCP. Oo, mga master. Dito hindi ka rin po basta-basta makakapunta. Wala kang permit dahil kailangan mo muna dumaan dahil hindi ito open at balak na rin po itong isara. Sa tagal nga ng panahong walang nakaalala na sa kanila, ay ano kaya ang kwento sa likod nito? Marahil ay marami kang maririnig na ngayon mo lang din mapapakinggan. Ito mga master, hinahanap namin, hindi namin makita yung isa pang Nasaan ba yun na? Nandoon. So, ito na. So, ito yung sinasabing isa sa ibinukod. Oo. Nakabukod po siya rito mga master. Dahil di umano, ito raw po ay tinapos yung kanyang sarili. Mga paniniwala noon na kailangan pagka namamatay or tinatapos yung kanila sarili, nagpapaka-tsugi sila. Kasi bawal natin sabihin sa kailangan ibukod yung libingan nila. Hindi ko po alam kung bakit ganun, pero yun talaga yung isa sa paniniwala. So, noong unang panahon po kasi sabi daw po ay kapag yun nga po, nagpakamatay ang isang tao ay bawal ilagay sa loob ng Catholic cemetery po. Kaya po siya ay nasa labas na. Kung makikita po natin dito, ito po yung muhon ng sementeryo. Siya po ay nasa labas na. So kung malaki naman dito na isa, tignan nyo, may mahaba siyang makikita nyo yan, na parang isa sa pinaka kakaiba rito, nasa pinakagitna naman siya. So nakikita nyo yung kanyang style mga master, talagang sobrang luma. Yan yung pinaka niya. Makikita sa paligid na kalat-kalat na lang ang mga nitso at wala na rin sa ayos, at lubha akong naawa sa mga ito. Pero kalakip dito ang pagkamangha sa mga kakaibang estilo nito, at mararamdaman mo rin na para kang nasa ibang mundo. Mapapansin na sira na ang karamihan dito at may mga butas pa. Sadyang inukit o binutasan ito o sinadya talaga ng tao. Nalaman ko din na ang karamihan pala rito ay mga prominenteng pamilya. Kumbaga, inilagay o ibinukod sila sa ibabaw ng bundok dahil nga isa silang mga may kayang angkan na dating namuhay sa lugar dito sa Pitogo, Quezon. Alamin ang buong kwento sa buong video. Sobrang lawak mga master. O, paikot pala talaga. Oo. Actually, hindi lang naman doon nag-iisa yung nakabukod na yun. Yung ibang mga talagang nagpapakamatay o ay ibinubukod. Meron pa rito Ay,
Parang binuksan, oh. Nakatagilid. Ito yung nicho eh. Kapansin-pansin din na ipinatong na lang o inangat ang napakakapal na konkreto ng nitsong ito. Mababa ka sa lugar na kahit ang mga puno rito ay sobrang tanda na. Para bang may nais silang ipahiwatig o ibigay na mensahe sa bawat paghakbang ng aming mga paa. Yan naman. Anong nilibing? Yung mabasa. Carmen, yung pangalan niya. 1943. Yan. 1943 itong isa. Pero naman dito, 1929. 1929 mga master. So ito para papaikot pala siya, no? So mapapansin natin dito, kakaiba apelido niya Forbes. So parang pumapatak, panahon pa nga ng Amerikano din, inabot. Gulat ako. Bigla ako napalayo sa aking nakitang parang maliit na liwanag na nanggaling sa pinakaloob ng nitsong ito. Kaya minabuti ko na lang na ibaling ang atensyon ko sa iba pang nitso. Kahit hindi ito nakita ng camera ay sigurado ako sa nakita ng aking mga mata. Inakala ko pa nga na isa itong reflection lamang ng aking camera. Nagulat ako dun sa reflection ng ilaw sa camera. Alam nyo kung bakit nyo masasabing talagang luma ng mga master? Kasi tignan nyo, may mga shells pa, oh. Wala rito sa mangga na ito. Mangga ba? Oo. Meron dito, oh. Isa sa nag-agaw ng atensyon ko ay ang parang pambatang libingan na ito malapit sa lumang puno. Kapansin-pansin na siya yung pinakamaliit na nakita natin mula kanina. Mapapansin din na mistulang inangat o sinadyang buksan ang kanyang libingan. Maliit din ang isang ito at kakaiba ang kanyang estilo. Sa bawat guhit ay ramdam ko ang ibig sabihin o nais ipahiwatig ng mga ito. Na sila ay umiiral talaga daan taon man ang nakalipas. Maliit lang siya mga master. Ito yung mga hindi na ipakita doon sa vlog ni Sandra Aguinaldo. Ayan, oh. Meron siyang kakaiba dito na part. May paniniwala ang ilan dito sa pinakabahaging parang mistulang box na inilagay daw dyan ng mga mahahalaga o mga ibang yaman o ginto ng mga inilibing dito. Ang isang nakatayong nitso naman na ito ay pinaniniwala ang pinaglagyan ng mga rebulto o ng isang rebulto. Isa nga daw ito sa pinakalumang Catholic cemetery na umiral sa Quezon. Tayo sa ahas. Oh. Nakaayos naman pala yung pagkakalagay. Kaya lang, banda rito, talagang dulo na ito. Sa dami ng mga nakita natin, ito ang tumatak talaga sa akin. Yung pinaka nicho, merong nakaibabaw na isang imahe, oo, na nakaupo. Oo. Tapos tignan nyo to. Kita mo yung sa ilalim niya na binutas na. O hindi ko alam kung kinuha na ba yung laman niyan or... Ayon sa kwento, ang babae daw na nakaupo na ito ay dating may hawak ng mistulang parang bote o pitus sa kanyang kamay dahil ito daw ay nagsisimbolo ng isang mother and child or unborn children na ang ibig sabihin ay parang dito din siya inilibing sa pinaka tinutungtungan niya ito o inuupuan. Parang napakabigat ng kanyang emosyon kung papansinin nyo ang kanyang bawat anggulo. Napaka-remarkable ng kanyang style para sa akin. Magmula sa kanyang mga mata ay parang nangilabot din ako at sa kanyang katawan na unti-unting winawasak ng sino mang tao na gumawa nito. Ito naman guys, pahaba siya pero meron siyang design na parang pa-diamond or patatsulok. Ang totoong storya di umano sa pagbubutas sa mga nitsong ito ay ang kadahilan ng pagkuha sa mga mahahalagang gamit na ipinabaon sa mga yumaong ito. Dahil nga prominente ang karamihan o mayayaman ang nakalibing dito ng kanilang kapanahunan, ay ipinababaon din o may paniniwalang ipinabaon nga sa kanila kaya nagkaroon din ng mga
pagnanasa ang ilang taong mga hindi gumagawa ng maganda upang kunin o sadyaing sirain ang mga nitso dito at kuhain ang mga laman nito. May nakausap din kami na malapit na nakatira dito na isang tao na ang sabi talagang napakaraming kababalaghan ding nangyayari dito tuwing gabi dahil di umano may mga nakikitang malalaking tao o mga sinasabi nga nilang higante sa sementeryong ito. Para sa akin ay napakahalaga ng papel nila sa kasaysayan. Kahit tuluyan man silang nakalimutan, naiwan ang nakaraan sa pamamagitan ng mga guhit o palatandaan na kailan may hindi na mabubura pa sa kasaysayan. At kung nag-enjoy ka po sa panonood ng ating video, sana huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago nating video. Thank you po at lagi kang mag-iingat mga master. Thanks for watching.